Dahil dito, pwede kang manalo. Abangan mo na. Ako si Lando, Kaibigan namin. babasahin ko ang iyong mga komento at tayo'y magsasaya sa kabilaan ng lahat. Ika'y hindi mag-iisa, mag-subscribe ka na para masaya. Huwag kang mangamba dahil Ngayon, mas madami tayong maghuhusga. Tagdadalawa lang tayo ng pili ng comment. Merong pang tatlong wala dito na namili ng comment at nag-judge. Dahil dito, pwede kang manalo. Abangan mo na. Si Ashura Gaming. Palusot ko nung may checkpoint. Bago ako umabot sa checkpoint, pinatay ko na motor ko sabay baba ng side stand. Pagkababa kasi side stand, hindi siya mag-on yung motor. Barok na magsulat yung mga tao ngayon, no? E di tulak ako hanggang umabot ako sa mga pulis. Sabay sabi ko, "Sir, baka may alam kayong paggawaan ng motor. Ayaw mag-start." Tapos sabi ng pulis, "Baka walang gas." Sabi ko, "Meron." Sabay push start at kick start. Ayaw pa din mag-on. Hindi siya mag-on kasi nakababa yung side stand, naka-kill switch siya. Sabay sabi ng pulis, "Sige, tulak mo na lang doon, baka may bukas pa dyan sa shop." Madami din silang pinapara kaya pinaalis na ako. Yung nakalagpas na ako, sabay i-on ko na yung kill switch, sabay sibat na ako. Palusot ko kunwaring sira motor ko pero wala, naiwan ko lisensya ko. Kakapagod nga lang magtulak. Buti hindi siya inuli ng polis. Bakit? Nagtutulak siya eh. Kasi kilala ko, nagtutulak, hinuli. Di, ang malupit dito, kada may checkpoint, kahit dala niya yung lisensya niya, ginagawa niya yan. Hobby na pala to. Oo, kilala ko yan eh. Ashura Gaming. Babasahin ko ang iyong... Ako kasi malapit na akong bumalik. Ay, oo nga. Ito, si Marcin. Tatlo kaming magkakasama na pumunta ng bus terminal para sunduin ang kaibigan namin galing probinsya. Nung kami ay nasa terminal na, si Ana ay dali-daling lumapit sa lalaki na naka-side view. Ba't iba yung dating sa dali-daling biglang lumapit. Buong akala niya si Tio yun na kaibigan namin. Sinampas niya ng sobrang lakas. Nagulat yung lalaki at mananapak sa gulat. Na-realize ni Ana na balik tao na hampas niya, sabay sabi niya, "Ay, sorry po kuya, kala ko po kayo si Tio kasi gwapo niyo po kasi siya." Napangiti na lang ang lalaki, sabay sabing okay lang. Habang kaming apat ay tawang-tawa sa gilid. Eh di ba kwento ko nga, sabi ko, kala ko siya yung sumakay sa jeep, sinundan ko kagad kasi babatiin ko, tagal kaming di nagkita, eh, hinampas ko. Nung pag-upo niya sa kabilang side, tapos umupo ko sa kabilang side ng jeep, iba ang tao. Sabi ko, oh. Kasi yung iba magtotropa, ano eh. Lapirot sa dede eh. Di ba ganun? Di ba kung di mo pala tropa yun? Eh, pre! Di ba? Tsaka hindi pala pre. Hindi pala sir. Hindi pala sir. Ay, ito sa akin. Galing kay Billie Jean, Billie Jean. R2D. Ayun, sabi niya, tago ko na lang po ang identity ko. May isa akong palusot sa sobrang lap trip. X, bakit ka ba laging nandito kila tita? Nagpapalakas ka lang sa kanila eh. Me, ha? Sinasabi mo dyan? X, nagpapalakas ka lang sa tita ko para balikan kita. Me, bakit ikaw lang ba pamangkin nila tita para masabi mo yan? Sabay tawa. Natameme siya eh. Malay mo. Teka lang. 6 minutes lang ako. Babasahin ko ang iyong mga komento. So, ako na magbabasa. Sabi ni 023. High school palusot ko nung may girlfriend ako. Hatid ko siya pa uwi sa kanilang bahay. Ba't ganyan yung mga comment, yung mga, sa bagay na uso to sa text, yung may space, dot, space. Kasali to sa clan dati. Eh di naglalakad na kami from school to bahay nila. Medyo malapit lang naman. Tapos nung malapit na kami sa bahay nila, biglang lumabas yung papa niya. Eh ang laki ng katawan. Tapos itsurang galit palagi. Kaya dali-dali kong tinanggal yung kamay ko sa balikat niya. Sabay sabi ko, "Sis, dito na ako."
Gora na ako, be. Sa pinakamalambot na boses na kaya ko, sabay kumikembot palakad, papaalis, makalusot lang sa tatay niya. Kinabukasan, nakipag-break. Parang, minsan naman siguro sa buhay natin, meron tayong nasaksiyan na ganyan na baklaan para makalusot. Hindi, ito, literal na nabakla. Nasarapan. Oh, eto na yung isang napili ko. Si Sad Boy. Binigyan ako ng lola ko ng quality na raketa ng badminton as Christmas gift. Yung mahal, yung parang pang seryosohan. Pero hindi naman pang flex. Hindi flexible carbon lodi na kulay black. Hindi yung brand na uso. Hindi na pawaw yung squad ko. Mid. Sinunog ko yung string. Tapos sabi ko sa parents ko, palusot ko, sad ako kasi ginamit ko lang ng normal. Tapos madali pala masira. Gusto ko ng bago, yung ganito rin kamahal. Tapos yung brand na sabi nila pang flex. So kahit nag-aaway na sila sa pera, nakukuha ko naman lahat ng gusto ko. Sabihin ko lang sad ako. That's how easy it is. Lola, next time, check with me kung anong gusto ko, ha? Ang isang natutunan ko habang nagle-level up tayo sa mundo, habang tumataas yung wisdom, mahalaga yung peace of mind. Kaya, ito pa lang yung pangalawang nakapagpagalit sa akin. Sa taon na to . Ano yung una? Tinawag akong sir. Pag ginamit natin yung dati. Ma, pa, gusto ko nun. Sad ako. Sad. Kainin mo yung raketa. Sad mukha mo sa sahig. Diba Oo. na kasi ang panahon nila ngayon . Sa tingin ko, hindi talaga ito yung tumatakbo sa utak niya. Ito yung imahinasyon niya. Isa to sa mga... Medyo inexcite siya siguro. Oo. Kasi, grabe naman. Parang ayoko namang maniwalang may ganitong taong ganito mag-isip. Malay mo na. Huwag tutularan. Ito pala, sabi nung ibang nag-judge. Comment ni Ivy dito. Salot in the making. Si Tino. Yan. Sa trabaho to. Pinakamalupit na palusot. Naalala ko, nasa field kami ng mga kasama ko at ang daming i-repair na internet. Sumabay pa yung sobrang natatay ako. Sobrang butil-butil na yung pawis ko. Wala kaming madaan ng gasoline station, kaya dali-dali kami pumunta sa isang subscriber na i-repair namin. Nagmamadali akong kumatok sa labas ng pintuan nila at pagkabukas, nagpakilala agad akong repairman ng internet, sabay-sabing, "Ma'am, pwede po bang makiihi?" Pero di ako nagpahalatang iba pala ang aking pakay. Pero bakas sa muka ng subscriber at ramdam niya ang aking hinagpis at aking pagtitiis. Kasi nakaganyan. Ma'am, pwede po makiihi. Saan po ba modem niyo, ma'am? Sa CR? Ito yung isang napili ko. Galing kay Hazel Moore. Parang familiar yung pangalan. Him. Bakit ang luwag? Palusot niya, nag-yoga ako kanina. Mag-subscribe ka na para masaya. Huwag kang mangamba, dahil dito ay kasari ka. Natuwa na tayo sa mahahabang comments. Kaya ito, nakita ko, Simple lang. napakaiksi. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Dahil sa tingin ko dyan, si Him, yung asawa niya, galing sa trabaho, wala buong araw. Nagsusumikap sa pagtatrabaho. Ayaw ng asawa na mag-zumba siya. Kaya nagpalusot lang siya, nag-yoga. Pero ang totoo, nag-zumba pala siya. Kaya inayos niya yung bahay. Pinaluwag niya yung bahay. Yun yung tinutukoy ng Ba't ang luwag? asawa. Ba't ang luwag? Kasi nag-zumba pala siya. Kasama yung gym instructor. Nakalbo? Sa akin, 19 to si maluwag. Dahil hindi tayo maghihigpit sa kanya. Basahin ko yung napiling comment ni Ken, my friend. Kasi astig daw yan.
100% certified. Lusot yan. Comment ni Jason. Pumunta kami ng UP Fair ng tropa ko. Mga 2017 pa yata yun. Andun na kami sa venue. Nag-shortcut kami dun sa likod. Imbis na umiikot pa kami papuntang bilihan ng ticket. Hindi namin alam yung dinaanan namin. Daanan pala ng mga crew ng mga nagbebenta ng pagkain dun sa loob ng concert. Kaya pala walang tao dun sa dinaanan namin. Andun lahat sa kabila yung mga tao. Tapos may nakita kami na crew dun. May hinihila siyang malaking cooler. Tapos sabi ng tropa ko, "Kuya, mabigat, tulungan ka na namin." Ayun, tinulungan namin itulak yung cooler papasok dun sa loob ng concert. Tsaka yung nagbabantay dun, walang kamalay-malay na di kami kasama nung tinulungan namin. Ahahaha. Hanggang sa nakarating kami dun sa booth nila ng pagkain. Sabay alis kami, diretso kami dun sa mga tumutugtog. Ayun, nakalibre kami tuloy ng entrance sa UP Fair. Magandang karma yan no? Kasi inosente rin siya Di nila alam eh. Kung malalaman siya ng mga nanonood ngayon na nagbayad, parang UP unfair na yun. Kasi nagbayad sila eh. Alam mo sinabi ng bantay sa kanila nung tinutulungan nilang magbuhat ng cooler. Oh. Cool yan. Cool yan. Eto. One time, nag-uusap kami ng friend ko way back 2019. Tapos, tinanong niya ako kung ano raw yung zodiac sign ko. Hindi ko pa alam kung ano yung zodiac sign nun. Sabi ni friend, "Anong zodiac sign mo?" "Ah, ikaw muna." Kasi nga hindi ko alam, kaya siya pinauna ko. Si friend, Cancer yung zodiac sign ko. Ako pulmonya. Tapos, in-unfriend na siya. Ang palusot niya doon, ikaw muna. Parang kinuha siya sa mga jokes. Nahihirapan din tayo mag-score no? Oo, maganda rin kasi yung iba eh. Itong isang comment na pili ni Ate Donna. Kasi maganda daw yung pagkakakwento nito. May build up ang story, tapos may reveal sa dulo. Detailed, di ka maliligaw. Maganda din yung walang bitterness yung pagkakakwento niya. I'm proud of you, Tambok, sabi ni Ate Donna. So ito yung comment ni Matambok. Parang ganito rin yung weather noon. Malamig, bumabagyo, year 2018. Nasa condo ng boyfriend ko noon. Almost 4 years na kami since college. I noticed a lot of changes sa kanya since a month or 2 ago. Nagpapabango, nagsimulang mag-gym at laging naka-silent yung phone niya. Ang palusot niya, nakakainis daw si boss niya. Laging message ng message outside of working hours. Mas madalas na ang OT niya. Ang palusot niya, nakakainis daw si boss niya. Ayaw kong makitaan ng signs ng selos dahil confident ako with myself. Baka nakita nyo na ako sa brochure ng Avon dati. Confident ako. Pero, hindi ko na natiis. Habang tulog siya, dinigit ko yung phone niya sa daliri niya para ma-unlock. So, ayun. Kaya pala, ang bilis niya mag-CR at walang tunog. Taob pala ang ganda ko sa boss niyang pogi. Maganda yung jawline at chiseled abs. Bakit walang tunog? Oh, oh, oh. Natatandaan ko to sa episode 3 Siya yung nagkwento ng... Bakit na ba? Ngayon alam ko na ang lahat. Kaya naman pala, bakit sa akin di nagutabo pa? Walang hiya. So, na-unlock yung phone mo. Pogi pala ang gusto, Dapat. diba? Fingerprint sa paa ang... Sa akin lang, hindi ko mag-gets yung palusot. So, ibig sabihin, yung ex niya, may relasyon sila ng boss niya. Napag-alaman niyang, pinagtaksilan na siya ng jowa niya. Ito yung comment na dapat babasahin ko kanina, pero napili na pala siya ng iba. From Mike, high school days, kasagsagan ng kalokohan. Sa bahay kasi namin, nagagalit nanay ko kapag may pumapasok na mga tropa ko sa bahay, magugulo kasi. One time, umalis si nanay
nagaya ako manood kami ng kalokohan na DCD. Pauso nun, sinasarado ko yung gate para kapag may dumating, maririnig namin na may pumasok. Totoo yan. Habang nanonood kami, tumunog yung gate. Bumalik na pala nanay ko. Bago pa makapasok sa bahay, stop agad yung pinapanood. Kunwari disto na yung pinapanood naming movie. Ligtas kaming lahat sa sermon. Pagpasok ng nanay, sinasalpak na yung bagong CD. Disto na. Ganun yung palusot. Yung disc to na sinalpak mo, alphabet song, no? Yung pambata. Trying sabi to ng learn nanay. the basic, mama. Hindi mo pa kabisado yung alphabet. Babasahin ko kung bakit napili siya ni Ivy. Okay. Benta. Yun lang. Bumili ba siya? Done, check out na po. Okay, ito ang comment ni Jotaro Kujo. May connection ba to sa sports? Basahin natin. Ito. College days. Late ako pumasok. Bad trip ako. Bakit? Ito. Pagkagising ko, inaantok-antok pa ako. Pero dumiretso na ako ng CR. Tapos umupo ako sa toilet bowl. Tapos nagsimula ako. Di caught in the act ako. Nag-isip ako ng mabilis na palusot para hindi awkward. Ko alam pumasok sa isip ko. Biglang tinaas ko dalawang kamay ko. Tinapat ko sa kanya. Yung kamay ko naka-gesture na barel o Reagan ni Eugene. Biglang sinabi ko ng malakas na bang! Yung airpod ko, buti sinakay yung trip ko. Hinawakan yung dibdib niya ng dalawang kamay at umarte na kunwari tinamaan ng bala. Sabay sabi na, akala ko lusot na ako. Sabay balikwas ng airpod ko, tinuro ako. Tumingin sa akin, sabay sabing, hindi ko matignan airpod ko sa kay yan eh. Pero tingin ko effective, tinamaan siya eh. Maganda to sa episode 2 eh. Ako si Lando, babasahin